Ayun, oh. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August 4, 2020 at reviewin natin yung ating mga stock trendings review ulit. At yun nga, medyo maganda po yung galaw ni PSEI kasi umakyat po tayo ng 1.04%. So, medyo nagkaroon tayo ng technical bounce dito sa ating pinakamababang level kahapon. So, medyo bumagsak siya ng konti, no? Then, bumawi naman itong si PSEI natin. So, ito po yung mga trendings natin ngayong araw na to. Si Merrimart, dito Nickel, SPH, FNI, si URC, APX, Macro Asia, si Fruit, ayan, lumabas, at ang ating PSEI index naman. So, bago tayong patuloy, pakibasa po yung ating disclaimer. Okay, at kung bago ka lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So, i-browse mo po to guys. Subscribe ka para updated ka po lagi dito sa mga nire-review natin sa stock market. So, normally, yung mga trendings po sa Instagrams, yun po yung nilalagay natin dito. So, pwede mong i-browse yung laman ng ating channel kung bago ka lang dito. At yung lalong-lalo na, yung tinatawag natin ng mga technical analysis at saka risk management naman kung ang pinunta mo sa stock market is either trading or investing. So, kahit papano, dapat alam mo po yung galaw ng ating market. Okay? So, kung medyo lito ka sa mga videos natin, so, tanong ka lang dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So, pwede ko kayong i-guide kung alin dyan yung uunahin nyo or aling part dyan yung pwede pong makatulong sa inyo. So, marami din kasama tayo dito. Nagpo-post minsan. So, dito din sa ating Facebook page. Ayan. So, dalawin mo din minsan kasi nagpo-post din tayo dito. At dito naman sa ating Palabi Trader na Twitter account. So, ito yung mga gustong-gusto natin kasi nandito po yung mga news na nire-retweet natin galing po sa mga reliable na sources po natin. Ayan. So, mukhang lahat ng indices natin ay kulay berde ngayong araw na to. So, kahit papano sana yung portfolio mo is meron pong pumasok na konti para naman mabawasan yung stress dun sa ating mga portfolio naman. Okay? So, punta tayo dito sa ating PSEI market. So, yun nga, nag-gain tayo ng 1.04% at mukhang naubos yung sellers dito sa ating market kasi kinaya po ng mga buyers natin yung paggalaw po ng ating market ngayong araw na to. So, medyo sakto yung bounce niya dito sa ating baba ng ating support line. So, hopefully, kahit paano, tingnan natin bukas kung magkakabawian din si PSEI kasi guys, alam niyo naman, today start po ng lockdown ng or rather MECQ po doon sa National Capital Region at iba pang lugar sa ating bansa naman. So makita mo yung RSI is matamlay talaga. So wala siyang masyadong momentum at yung MACD is hindi maganda naman. So hindi pa siguro yan yung bottom natin guys kasi kakaumpisa pa lang po ng lockdown natin. So, hindi natin alam kung mayroong mga companies dyan na sobrang maapektuhan po ng pag-impose ulit ng lockdown. Lalong-lalo na po doon sa Metro Manila naman. So, sinisilip ko kanina yung mga stocks natin. So, tingnan natin yung ating net foreign selling ngayong araw to. So, malaki pa rin. Ayan, no? Negative 837.17 million. So, naglalabasan pa rin po yung mga foreigners. Kaya hindi muna tayo nag-i-expect na magkaroon ng magandang rebound po itong si PSEI. Pero merong mga sectors po tayo na talagang pinuntahan ng mga traders ngayong araw to, lalong-lalo na yung ating mining section at saka yung mga grocery sectors naman natin. So mamaya pag-usapan natin si Merrimart saka si URC para makita natin yung kanilang galaw ngayong araw na to. So pagdating naman sa global indices natin, so sa yung futures nila ngayon mukhang babawi yung market nila kasi red po yung kanilang futures. Kasi naman kung titignan mo po yung market ng US kagabi, talaga namang sobrang taas po ng kanilang indices. So nagkaroon na naman ng all-time high yata itong si Nasdaq Composite Index. So talagang iwan na si Philippine market natin. So wala tayong magawa dyan kasi padami po yung mga COVID cases po natin. So mukhang nire-reflect na ng Europe yung pagka-negative po ng sentiment ng ating mga US futures naman. Pero sa buong Asia, mukhang maganda po. On the average is more than 1% po yung inakyat ng ating mga indices ngayong araw na to. So, ang lalaki pa lang ang inakyat ng kanilang mga value. So, lalo na dito sa may bandang Hong Kong. So, umakyat sila ng around 2% naman. Okay? So,
Ang isa lang na relevant news na nakita natin ngayong araw to, so siguro kasama na rin sa sentiment kaya umakyat po si PSEI kasi may inaprubahan na budget na po si President Duterte. National budget po natin to for 2021 is around 91.65 billion or 4 trillion pesos. Ayan, so pwede nyo basahin yung details po kung gusto nyo malaman. Galing naman kay The Star po itong news na ito. So ibig sabihin nakahanda na sila kung yung budget nila para sa next year naman ay. So medyo maganda kasi nilakihan nila, 'di ba? So alam ko 2 to 3 million yata for this year, pero yung iba hindi na masyado nagamit gawa nga po ng pandemic. And then ginamit na lang as a relief doon sa mga kababayan natin. Pero ito medyo nilakihan nila, 4.506 trillion pesos po yung inakyat ng ating budget for next year naman. Okay, so yun po yung mga nangyari sa kapaligiran natin. So wag muna tayo masyadong matuwa kasi nga hindi pa po masyadong bottom yung nakikita natin sa ngayon kasi palabas pa rin po yung mga foreigners dito sa ating market. Pero nonetheless, maraming nagtalbugan. So kahit pa paano, makaka-relax po yung mga kasama natin na hanggang sa ngayon is may mga hawak pa rin dito sa ating market naman. Okay, so unahin natin si Mary Mart at mukhang maraming nag-grocery, nag-shopping ngayong araw na to kasi umabot po siya ng 8.4%. So yung pagbagsak natin kahapon sa kanya, umabot yata to ng more than 6%. Kung tandaan nyo yung usapan natin kahapon sa kanya. So mula sa kanyang closing na around 2.69 yata nung kahapon, bumagsak siya until 2.5. So umabot yata to ng 7, no? So tingin natin more than 6% yung binagsak ng market natin kahapon. Pero ngayon naman, kung makita mo, talagang binawi niya kasi umakyat po siya ng 8.4%. So umpisa kasi ng lockdown, di ba? Doon sa mga MACQ natin. So nakita natin sa mga news, marami po nagpa-panic buying. So kahapon, kasi ngayon hindi na pwedeng lumabas, 'di ba? Kasi start na ng MECQ natin. So kaya siguro yung sentiment po ng mga traders natin saka investors ngayong araw na to is napunta po karamihan dito sa mga businesses na related po sa mga groceries natin at doon nga sa mining sector naman natin. So maganda yung ginalaw nitong si Mary Mart. So mukhang tutuloy siya doon sa pinag-uusapan natin nung nakaraan kung saan nag-drawing naman tayo sa kanya ng isang Fibonacci level. So, balik natin siya. So, nakita natin nung huli, ang pinakamalapit na fib level natin is dito po sa consolidation ng ating mga prices, which is around 0.5% naman. So, tingin natin, dito yung pupuntahan ng ating Mary Mart. Lalong-lalo na po kasi meron po siyang palabas na news by Saturday daw, August 8. Mag-umpisa na po magbukas yung ilang branches po nitong si Mary Mart. Kaya tingnan nyo naman, ganyan po katindi yung optimism dito sa ating Mary Mart business naman. So maganda yan, di ba? So nung huli kasi medyo hindi tayo ganun ka-optimistic kasi unang-una pabagsak yung ating market dito kay Mary Mart. And then ilang 7 stores pa lang naman siya, di ba? Pero ngayon is umpisa na po ng kanyang expansion. So ibig sabihin, madadagdagan yung kanyang revenue, madadagdagan po yung kanyang income naman. So hindi pa natin alam kung nasa fair value itong si Mary Mart kasi wala pa naman review si CUL Financial kung ano yung magiging current fair value po nitong si Mary Mart sa existing na number of stores at sa kanya mga bubuksan na stores naman. So, ang maganda lang kay Mary Mart, every month, meron siyang schedule kung ilang stores po yung kanyang bubuksan na. So, tingin natin, mag-aapuran na siya kasi nga, tamang-tama, lockdown po kasi yung karamihan. Wala tayong gagawin kundi bumili ng pagkain sa panahon na ito. So, doon mapupunta po yung ating mga gastusin. Kaya naman, kita mo, biglang umakyat po yung market natin dito kay Mary Mart. So, siguro pwede tayo mag-drawing sa kanya ng isang trading channel, no? Kasi meron na siyang nabuong maliit na trading channel dito, which is pwedeng sumakto dito sa ating Fibonacci na 50% naman. So, in-expect natin, ganyan yung kanyang pwedeng puntahan. So, kung hindi man magkabawian bukas, so, sana walang masyadong bad news sa ating PSEI market. So, ang magiging support mo naman is dito sa bandang baba ng ating dinodrawing sa kanya na trend channel. So, pwede siguro dito sa consolidation niya at around 2.61 kung magkaroon man siya ng pullback. Pero ang expectation natin pag-aakyat siya is hanggang dito muna sa around 2.9 pesos na psychological level naman natin sa kanya. So, maganda kasi meron na siya nabuo na higher low. Ito yung unang low. And then, meron siyang kasunod na higher low
naman. Ayan. So congrats po dun sa mga may hawak kay Merrimart at mukhang maganda yung pinatutungan niya. So makita mo din yung RSI nabuo na, di ba? So meron siyang uptrending na RSI direction. Pero yung volume hindi ganoon masyadong kalaki. So magkakalaman siguro by this week or end of this week kung tataas pa yung volume or optimism po dito kay Merrimart. Pero nonetheless, malaki na yan, 8.4%. So kung nakasalo kayo kahapon, congratulations po sa mga sumalo sa kanya. Okay? Next po natin si dito. So umakyat din, no? Naging optimistic din ang mga traders natin kay dito at laki po ng inakyat niya. Umabot po siya ng around 5.1%. So anyway, nandun pa rin naman siya sa loob ng ating descending trading channel sa kanya, pero at least umakyat na po itong si Merrimart, or rather itong si dito naman natin. So meron siyang optimism sa ngayon, pero watch out lang kasi nasa support or rather nasa resistance level po itong si dito natin. So yun po yung nakita natin na galawan kay dito natin. So maganda kasi yung RSI medyo nabubuhay siya. Makita mo meron siyang konting breakout at then nagkakaroon ng curving po yung ating MACD sa kanya. So kailangan pa niya ng volume para umakyat kasi kung hindi tataas, so makita mo average lang yung volume. Sana yung mga ganito kalaking volume, above average po yung makita natin sa kanya para kayanin niyang basagin po itong ating MA9. So sa ngayon, nandito siya sa kanyang medyo malakas na resistance siguro dito sa ating MA9 or siguro around 2.8 pesos. Sagad na natin siya kasi yan yung whole number natin sa kanya at merong konting consolidation ng prices at nagko-coincide dito sa previous resistance area naman natin sa kanya. Ayan. So yan muna yung binibigay natin na allowance dito kay dito kasi wala pa naman siyang masyadong ibang good catalyst para umakyat po ng todo yung kanyang prices. So ang nakikita lang natin na news, mukhang tumutulong talaga yung government natin para mapabilis po yung kanyang rollout kasi merong isang news galing kay Manila Bulletin. So mukhang sinabi ni spokesman Harry Roque na talagang bibilisan po yung pagkuha ng mga permits para naman dito sa ating mga tower act on telcos permits within 3 days. Palace, direct city or municipal council. So mukhang tinatanggal yung mga red tapes. Talagang kung talagang approve, dapat approve para mabilis po yung pagtatayo ng ating mga towers at saka yung common tower policy po ng ating government naman. Ayan. So pwede nyo pong basahin itong news na to para mas malinaw po kung ano yung mga sinabi dito ni spokesman Harry Roque naman. So ang nakikita ko lang is maganda po ito kasi magiging mas mabilis po yung rollout ng kanyang mga projects. So sana ma-meet niya yung until December na 1,300 or rather 1,600 or yung total is around 2,000 yung sinabi nila ng huli na number of towers po na papaganahin po nila by December para pagdating po ng March 2021 yun na yung official na pag-open nila January 2021, yun naman yung kanilang official na technical audit po naman. Ayan. So antabayan natin tong news na to kasi kung maganda yung mga rollout, baka magkaroon po ng konting optimism dito sa stock natin na si dito naman. Pero nonetheless, nabuhay ng loob yung mga dito natics natin at maganda na po yan, 5.1% na pag-akyat po ng kanyang prices. Okay, next po natin si nickel. So, karamihan talaga nagpuntahan na talaga dito sa mga mining sector natin guys kasi walang ibang business na mapag-usapan. Dalawa lang, grocery saka mining section natin. Kaya ito po, nag-upsurge na naman itong si nickel natin. So, malapit na siya sa kanyang overbought pero wala pa. So, nag-expect tayo. Meron pang isang buhos na gagawin itong si nickel natin sa pag-akyat ng kanyang price. Balik natin yung trading channel natin sa kanya. So talagang naglaro na siya dito sa bandang taas ng ating trading channel. At maganda kasi meron siyang volume, maganda yung RSI natin, padiretso siya sa taas. Ganun din yung ating MACD, nakabuka na po siya. So bullish na bullish po itong si nickel natin at talagang susubukan niyang basagin itong 2.86 na level naman natin. So merong gap dito sa area na to. So kung malakas-lakas itong si nickel natin, baka i-try niya mag-fill the gap dito sa area naman na ito. So ang laki na rin ng ng tinaas nito si nickel. Mula sa kanyang breakout price, umakyat na siya ng around 61.09%. Ayan. So kung nahawakan mo siya simula nung lockdown natin, so congratulations po doon sa mga kasama natin na may hawak kay nickel.
kasi patuloy po yung pag-angat ng kanyang prices. So kung papasukin mo siya, yan po yung resistance natin, 2.86, at ang support level natin is siguro dito sa around 2.4 na level natin nung nakaraan. So yan po yung nakita natin na upward, naglilin pa rin tayo sa upward movement kasi wala pa tayo sa overbought signal, and then meron po tayong mga kasamang volume naman sa paggalaw po nitong si nickel natin. Ayan, so maganda itong si nickel po natin. Next po natin si ACE-PH. Parang tori din itong pag-akit ng price nitong si ACE-PH. So for the last 3 days, talagang 3 very bullish candles po itong si ACE-PH, pero be vigilant lang kung papasok kayo, guys, kasi nasa overbought signal na po itong si ACE-PH natin. So historically, yung pinakamataas niyang RSI is around 83, pero medyo malapit na rin yan kasi nandito po tayo sa overbought signal naman. So mukhang pupuntahan niya yung pinag-usapan natin kahapon, siguro around 2.88. So itaas pa natin ng konti, no? Around 2.87 yung tinatarget naman natin na upward move kay ACE-PH natin. Ayan. So congrats po dun sa mga nakasalo dito sa breakout, at malakas po yung kanyang momentum. Meron tayong ascending triangles na pwedeng maguhit yung ating pinaka-support area. Hanap tayo sa kanya. So dito siguro sa around 2.45 naman. Ayan. So ang maganda kasi pag naka-breakout dito sa consolidation na to, itong si ACE-PH, so magkakaroon siya ng bagong 52-week high. So ang previous 52 weeks high niya is 3.06. So alam naman natin, guys, once yung mga stocks is umarangkada, may kasamang volume, at lumabas sa 52 weeks high, minsan nagtutuloy-tuloy pa po yan ng ilang araw bago siya magkaroon ng profit taking naman. Ayan. So maganda yung kanyang momentum, volume. So sama-sama na lahat. At tingin natin, baka kayanin niya po yung puntahan yung 2.87 na level po natin. So RSI pataas, MACD pataas, yung volume natin is very above average naman po para dito kay ACE-PH natin. Ayan. So yan po yung mga key levels na nakita natin kay ACE-PH. Next po natin isang mining na naman, si ferronickel. So itong si ferronickel, sabi natin nung huli, medyo hindi siya makahabol, no, kay nickel, kasi ngayong araw na to nag-gain lang siya 1.85%. Pero nonetheless, guys, maganda pa rin yung movement naman nitong si ferronickel, kagaya po ni nickel natin. Pakyat din po yung kanyang direction. So ito yung nilalagay natin sa kanya na previous na trend channel sa kanya. Kaya medyo maganda yung current position niya kasi kahit papano yung RSI is above 50. So yun nga lang, medyo mahina yung momentum, pero above 50, at yung MACD is hindi po masyadong gumagalaw. Pero kahit papano, meron pa rin siyang accumulation maliban dito sa isang malaking selling volume natin sa kanya. Kaya nakita natin posibleng punuin or puntahan pa rin ni ferronickel itong bandang taas naman ng ating trading channel. So hanggat yung sentiment is wala po kasi mga businesses sa ating government, or rather sa National Capital Region natin, so malaki yung chance na magkaroon ng retest dito sa bandang taas ng trend channel itong si ferronickel naman natin. So ito yung medyo bullish tayo sa kanya, no, kasi makita nyo naman yung ibang maliban dito kay FNI, yung ibang mining companies po natin is talagang pinupuntahan po siya ng ating mga traders naman. So siguro abang-abang lang yung makasama natin dito, kasi okay pa naman kahit pa paano kung chart lang yung pag-uusapan, uptrend pa rin naman po itong si ferronickel natin. Ayan. So congrats doon sa mga may-ari po ng ating minings. Next po natin, isang grocery na naman, si URC natin. So etong si URC, yan, so medyo maganda ngayong araw na to, no? So nag-gain siya ng 4.4% after nung masilip natin na meron siyang breakout candle dito at meron siyang magandang volume. So medyo meron na siyang napipick up na momentum kasi makita mo nagpaparabolic yung kanyang RSI, and then kaka-breakout din ng maganda ng kanyang MACD. Ayan. So very good po itong si URC. So tingin natin, hanggat meron siyang above average na volume, kahit medyo konti lang bukas, tingin natin aarangkada pa din for the coming few days itong si URC naman natin. So alam niyo naman yung catalyst, di ba? So maganda po yung kanyang quarter 2. So kung hindi ako nagkakamali, yung sinabi ko kahapon is kumita po siya ng around 76% ba? So ayan, so meron na pala siyang nilabas dito. So ang net income niya is 3.84 billion
76.14%. So, ang laki po niyan. So, tingin natin, for the coming next days, magkakaroon ng uptrend na channel naman itong si URC po natin. So, nung time na naka GCQ tayo is kumita na siya ng ganyan. So, what more kapag nag-MECQ kasi yung mga products po niya is consumables po. So, and then meron siyang project, 'di ba? Yung rubbing alcohol ba, yung bago niyang product. So, in demand po yung mga yan. So, nagko-concentrate siya and then may nakita din ako mga caravans kung saan nagdi-deliver na rin siya ng kanyang mga products. So, very good catalyst po yan para dito sa ating stock na si URC naman. So, ang kanyang next resistance level, hanapin natin ng konti. So, nandito sa 135 pesos. So, maganda yung kanyang galaw at ang support is dito naman sa consolidation natin at around 126.82 naman. Ayan. So, wala pa tayong mag-guhit sa kanya na trend channel maliban sa pwede ka siguro maglagay ng isang ascending triangle naman sa kanya para may guide tayo kung saan papunta yung kanyang mga prices. So, nakalabas na siya dito sa ating descending trend channel. So, tanggalin natin to. And then, ang concentrate na lang natin is dito sa may resistance, support, at dito sa pataas na base po nitong si URC natin. So, congrats po dun sa mga holders natin, mga blue chips, kasi mukhang maganda yung future po nitong ni URC for the next few weeks. Kasi, di ba, 2 weeks yung ating MECQ. So, mukhang maging mabenta po yung kanyang mga products. Kaya, makita nyo naman, price action, volume, price action, RSI sa MACD is very good setup po yung nangyari dito kay URC natin. Okay? Next po natin si APX. So, meron pa palang iakyat itong si APX natin. Akala natin medyo nagpipik na dito sa level na to pero talagang pinapasok siya. So, kahit medyo malaki yung kanyang market cap, no, around 10 billion. So, mukhang magbubukas yata ng mining itong si si APX doon sa Itogon Benguet ba? Kung hindi tayo nagkakamali, yung nabasa natin na news sa kanya. Kaya po ganyan yung optimism ng ating mga traders sa kanya. So, talagang sinagad na siya ngayong araw na to sa kanyang resistance level at around 1.64. So, talagang padiretso po yung prices nitong si APX natin. So, congrats po. May mga nakita ako nagpo-post ng more than 40% na gain dito kay APX natin. So, currently, nandito tayo sa resistance area. So, medyo malayo yung akyatin niya, no? Around 1.8 pag na-break pa rin yung current resistance level natin. So, itaas natin ng konti dito sa mga peaks ng ating mga resistance areas. So, around 1.70, baka isagad na itong si APX. So, nandito na siya sa overbought. So, be careful na lang kung papasok ka sa kanya kasi medyo nandito na po siya sa profit taking level po natin. So, ang pinaka-support natin is dito sa bandang baba. Dito sa consolidation po ng ating mga candles at around 1.5 pesos naman. Ayan. So, ang ganda ng galaw niya, no? So, ito yung lagi natin sinasabi, guys, pag naghahanap kayo ng stock na maganda, yung RSI is lagi pong nasa taas. Or rather, tama, yung ating RSI is always above RSI 50. Makita mo, nagbabounce lang dito yung ating RSI level naman sa kanya. Yan. So, pati yung kanyang MACD is maganda kasi nakabuka yung kanyang MACD. And then, meron pa rin po siyang kasamang volume ngayong araw na to. So, kung papasok ka, tignan mo kasi malapit na ka sa resistance area. And then, nasa overbought signal po itong si APX naman natin. Okay? Next po natin si Macro Asia. So, medyo nag-recover din itong si Macro Asia after magkaroon niya ng medyo malaking drop kahapon. So, congrats po, nag-gain siya ng 3.45%. So, sa ngayon, parang lumalabas yung pinaka-base ni Macro Asia sa current pandemic area natin na to is around 4.64 naman. So, sana magkaroon siya ng another higher low. So, isang good candle, magandang antayin natin sa kanya para magkaroon siya ng medyo magandang movement naman. So, medyo nakalabas siya ng konti dito sa ating descending trend lines na pwedeng mag-wait sa kanya. Nung huli kasi meron na tayo nakikita sa kanya na di ba? Descending trend channel naman. Pero mukhang malakas na support niya yung around 4.6 or 4.64 pesos
na pinakamababa niya nitong nag-reimpose na naman ng ating MECQ. So hopefully, kung sakaling bababa man lang siya, mag-double check lang siya, and then saka siya bubuo ng isang sideways na channel naman. So maganda din kasi kahit papaano yung RSI is meron siyang konting breakout, and then medyo nagka-curve din yung MACD. So yun nga lang, yung ating volume is hindi po ganun kalaki. Kaya hindi tayo nag-expect ng sudden upsurge po ng mga movements para dito kay Macro Asia. Ayan. So malapit na, August 11, 20% stock dividend. So yung mga nagtatanong, bibili po kayo, August 10 dapat may hawak na kayo. And then August 11, pag binenta mo na siya, magkakaroon ka pa rin ng 20% ng stock dividends. Yun nga lang, mind nyo guys, pagdating ng August 11, expect magkakaroon ng drop na 20% po yung ating prices dito kay Macro Asia kasi magdadagdag kasi siya ng additional 20%. So magkakaroon ng dilution po ng value ng ating mga shares naman. Ayan. So yun po yung nakita natin sa kanya. Ang pinaka-resistance mo, makita mo na dito, nag-glide lang siya sa ilalim po ng ating MA 100 naman. Okay? Lastly, yung nag-upsurge. So medyo maraming nang hinayang dito kay fruit natin. So nag-gain siya ng 12.61%. So wala akong masyadong makitang news kay fruit. Maliban dun sa merong pinopost kasi dito yung makasama natin kanina. Punta natin si fruit. So hindi ko pa siya masyadong ma-digest. Pero meron yatang either acquisition or disposition ng shares dito na sinabi. So meron tayong nakita kanina. Tingnan natin. So, meron siyang disclosure sa Philippine Stock Exchange. So, meron siyang block sale for fruit shares. So, hindi ko pa nabasa kung ano ba yan. Kinuha ng may-ari or nag-dispose yung may-ari. So, yun po yung tignan natin kasi medyo maganda yung galaw ng kanyang chart sa ngayon. Mukhang kinain niya yung ilang linggo na losses po dito kay fruit. Nag-gain po siya ng 12.61%. So, parang nangyari, nagkaroon siya ng bounce after ng news dito sa kanyang pinaka support area at 1.09. So meron kasing consolidation dito sa area na to, and then malapit na dito sa pinakamababang level niya nung nakaraan. So parang triple bottom na yan. So medyo pinaangat na yung price nitong si fruit. So alam niyo naman ang market cap lang nitong si fruit is 2.67 billion. Kaya madali pong paakyatin yung kanyang mga prices. So bukas malalaman natin kung negative ba or positive yung news na nakita natin sa kanya. Kasi medyo maganda po yung breakout niya ngayong araw na to. So watch out. Pinaka-resistance natin is yung ating MA 100 or dito sa baba na mga consolidation po ng ating mga candles naman. So kahit ako hindi ko pa masyadong naintindihan yung block sale na nangyari. Ayan, so parehas po nating i-research kung ano po yung nangyari sa kanya. So biglang nagkaroon ng breakout ng RSI, no? Unexpectedly dahil po doon sa news na nilabas po kay fruit natin. So congrats po. Na-recover niya is 12.61% naman. Ayan. So yun po yung mga levels na nakita natin. Silipin natin yung 5-minute chart. At ito yung hinahanap natin na galaw ng isang stock sa intraday trading. Meron ka mga breakouts, and then yung MA9 is lagi nasa taas po ng ating MA20 para ma-continuous po yung galaw ng ating mga prices naman. Ayan. So yun po yung mga review natin ngayong araw na to. Balik tayo dito sa ating PSEI index. So wag ko muna mag-all-in guys ha. Wala pa tayong reversal candle na nakita sa kanya. So yung galaw po niya na nakita natin sa araw na to is yung tinatawag na natin na technical bounce. So medyo naubos yung sellers, nag-gap down, madami nagbuhos. Pero hanggang ngayon makita mo, di ba, nagsisell pa rin yung mga foreigners. So hindi pa natin alam kung yan yung bottom ng ating market, and then yun nga, kaumpisa pa lang ng ating MECQ. So maganda siguro makita natin merong yung kasi magkadikit yung MACD lines natin. Yung blue line is sisilip sa taas po ng red line, and then yung RSI natin is merong breakout dito sa nakikita natin sa kanya na pagbaba po ng kanya RSI level naman. Okay, so yun po yung mga nakita natin. So yung global markets walang masyadong epekto sa atin kasi yung issue po natin is locally driven lang po. So yun po yung pagre-reimpose po ng lockdown sa ating national capital region naman, at yung padami po na cases po ng COVID sa Pilipinas naman. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. As usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel.
follow mo na lang ako dito sa aking Facebook account. So, pwede tayong mag-usap dito, anything related sa stock market. And then, pasyalan mo din yung ating page kung napunta mo na siya. At dito naman sa ating Twitter account na Palaboy Trader. So, yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.